Siyempre, una mga ka-GM, nilinis muna natin yung ating machine. Tapos itong pinaka-safeguard niya na ito, kailangan nandyan yan habang nagre-resurface siya. No? Yan po mga ka-GM, no? Magre-resurface tayo ng front rotor disc ng sakyan sa ating customer. Ngayon, ito, ipapaliwanag ko kasi dito sa paggamit ng machine, mayroon tayong mga kasamahang mekaniko na gustong magkaroon ng idea o matuto sa mga ganitong paggamit ng machine, no? Sa resurfacing machine. Yan, ito yung power button niya. Ito naman yung speed, yung bilis ng ikot ng kanyang rito, pinaka-shaft, no? Sa kanyang motor. Ito yung speed niya. Ito yung rotor disc yung i-resurface natin. Kailan dito siya naka-switch. Pag brake drum dito naman sa baba. At ito yung sa talim ng rotor disc natin, no? Pagka sa brake drum, mga ka-GM, ito naman yung isa. Papalitan natin dito. Ito, nandito sa ilalim. Ito yung pinaka-ano ng brake drum. Itong isa na to. Ito yung adjustment niya, no? Ito yung adjustment ng rotor disc. Pag rotor disc yung i-resurface natin. So ngayon, ito kailangan lilinisan nyo muna ito bago natin isa lang doon sa machine. Lilinisan natin yan, lilihain natin. Tapos pag malinis na siya, ito yung pinaka-adapter con niya. Ito yung con adapter. Ito yung eksakto rito. Hahanap tayo ng tamang-tama rito sa kanyang adapter con, no? Sa pinakabutas niya. So tapos dito, ito naman may spring siya. Tapos ito yung sa loob, yung lalapatan niya rito. Yan, marami tayong mga adapter dyan. Hahanap lang tayo ng eksakto dito sa butas. So yan, ipapasok natin. Pinasok natin to. Tapos itong spring, isa-isa yan. Tapos itong kanyang adapter con. Yan po siya. Tapos ito, lalagay na natin itong front rotor disc. Front rotor disc o rear rotor disc, parehas lang yan mga ka-GM. Yan, lalagay natin dyan. Pag nilagay na natin dyan, lalagay naman natin itong isa. Ito. Papasok natin yan para i-press niya dyan. Medyo mahirap lang at wala tayong kasama. Sandali lang. Yan, so nailagay na natin itong rotor disc. Tapos itong adapter na naman, ito, para may press siya na ganyan. Tapos ito, mga washer niya mga ka-GM. Yan, washer. Tapos itong adapter. Tapos itong kanyang pinaka-nut dito. Para humigpit siya, no? Para mahigpitan natin siya ng gusto. So ngayon, pagka hinigpitan natin, gagamitan natin ng spanner. Siyempre yan, panghigpit dito. Dito sa kanyang tornilyo. Yan, so mahigpit na yan. Tapos lalagay natin itong spring. Dito mga ka-GM, lalagay natin itong spring. Itong spring na to, bali anti-vibration saka anti-noise ito. Dito. Ilalagay muna natin. So ayan, nilagay na natin itong spring niya. Bali anti-vibration saka anti-noise. Itong spring na yan. Tapos ito, kailangan nakaswitch tayo sa rotor disc. Tapos ito yung speed niya, yung bilis niya. Tapos ito yung switch power button. Yan o. So switch natin. So umikot na siya. Yan, off, switch. So yan mga ka-GM. So off muna natin. Tapos ito yung gagamitin natin. Ito yung lock niya. Ito naman yung switch on niya. Tapos dito kailangan maluwag yan. Tapos yan, lalapit natin doon. Titignan natin yung kung tamang-tama yung ano niya. Yan, so pumasok na siya sa rotor disc, no? Yan, kung makikita ninyo. So ayan po. At ito naman yung panghigpit dito sa kanyang talim, no? Ito yung adjustment ng talim niya. Yan, may mga guhit naman yan. Every ano yan, bali 0.01 ang ano yan, ang adjustment bawat guhit, no? Alin dyan, pare-pares lang yan. Bawat guhit ng ano niya, adjustment, pare-pares yan. Tatapat lang natin kung saan siya tatama dun sa kanyang rotor disc, no? So ito naman, yan. Ito yung para palapit doon. Papasok at palabas yan, mga ka-GM. Yan. Yan, pagka nag-adjust tayo. So ito, nakapix na ito. Kasi sa ano to, sa brake drum, itong isa na ito, nakapix na yan. Kasi sinakto na natin yung adjustment dito sa kanyang pinaka-talim, no? Dito. Tapos switch on natin, mga ka-GM. Yan. So pagka switch on, kailangan maluwag ito para ma-adjust natin itong talim, no? Yan, so pasasayarin natin ng konti ito. Papaikutin lang natin ito mga ka-GM. Pasasayarin lang natin ng konti dun sa kanyang rotor disc. Yan, makikita ninyo, iniikot ko siya.
So yan, makikita ninyo, sumasayad na siya mga ka-GM. Tapos dito naman sa kabila, pasayadin din natin. I-adjust din natin dito sa kabila. Yan, so umadjust na siya, no? So higpitan natin to. So ayan, kung may pinakalabi dito mga ka-GM, no? Dito, kailangan unang tanggalin natin yung labi. Kasi ito wala pa naman siyang labi, kaya pwede na yan. So i-adjust na natin papasok. So i-switch on natin ulit. Yan. Ayan. Yan yung palabas. Kasi tatanggalin natin yung labi niya mga ka-GM. Ayan. So balik na natin paloob. Yan, tanggal na yung labi. Papasok natin paloob. So ayan, lumagpas na siya doon. So ngayon, habang umiikot yung rotor disc natin mga ka-GM, yung kanyang machine, yung ating machine, no? Ito, luluwagan natin. Tapos i-adjust natin dito. Mag-adjust tayo ng ano, side by side, bali 1, 2, 3, 4. Yan. Bali, 4 na guhit yung in-adjust natin mga ka-GM, no? 4 na guhit dito. 4 na guhit din dito. Yan, saka po natin ilak ito. Ilalak po na natin, higpitan natin siya para hindi na magbago. So ngayon, ito naman yung i-switch on natin para mag-automatic na siya. Yan. Kung makikita ninyo kung saan ang umiikot to. Kasi ito yung pinaka-pitch niya. Yung speed ng ikot niya doon. Yan, sa kanyang rotor disc. Ito yung speed. So ayan siya, umiikot na siya kusa. Tapos kahit iwanan na natin yan mga ka-GM, kusa na siyang ano diyan, mapipinis kasi patras na yung ano niyan, patras na yung labas ng ano natin ito. Itong pinaka ano niya na to. So yan, makikita natin. So ganun lang po mga ka-GM, no. So ayos na yan, kahit iwanan natin yan habang ginagawa natin yung isa, kasi itong isa tinanggal na rin natin. Susunod natin itong isa pagkatapos. So ayan, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa ating kunting video na to. Like and share lang po para magkaroon din ng idea yung ibang kapwa natin mekaniko. Yan, maraming salamat po.